Ang paglilingkod ay likas na katangian ng lahat ng tao. Sa Sanskrit, ito ay tinatawag na dharma. Ang dharma ng kaluluwa ay maglingkod, paglilingkod sa Diyos. Sa ating kalagayang material o makatao, kung saan tayo ay nabubuhay sa pisikal na katawan, nahiwalay kay Krishna, ang paglilingkod ay naipapahayag sa iba't ibang paraan. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, nagniningning ang ating likas na hilig na maglingkod. Tayong lahat ay kailangang maglingkod sa isang tao o bagay. Maaring sabihin na ang paglilingkod ay kapareho ng pag-ibig. Sa katunayan, ang paglilingkod ay mahalagang bahagi ng pag-ibig sapagkat kung walang paglilingkod, walang pag-ibig. Kung walang gawa, ang pag-ibig ay hungkag sa salita lamang. Maaring ipahayag ng isang lalaki ang kanyang pag-ibig sa isang babae. Ngunit kung hindi niya ito inaalagaan o pinaglilingkuran, halimbawa kapag ito ay may sakit, ano ang saysay ng kanyang pag-ibig? Tayo ay naglilingkod sa mga taong ating minamahal. Napakalakas ng likas na hangaring maglingkod na kahit ang mga taong wala nang mahal sa buhay, tulad ng matatanda o mga taong nag-iisa, ay kadalasang kumukuha ng alaga, gaya ng isang ibon o aso na maaari niyang paglingkuran. Pinapakain nila ang alaga, binibigyan ng tubig, mga palatandaan ng likas na pag-ibig sa anyo ng mapagmahal na paglilingkod na taglay ng lahat ng nilalang. Kahit ang mga taong makasarili, walang pakialam kanino man, at nagsasabing wala silang kailangang paglingkuran, ay napipilitang maglingkod pa rin. Naglilingkod sila sa mga pita ng kanilang katawan. Kailangan nilang kumain, matulog at magparami. Walang sino man ang makakatakas sa paglilingkod sa kanyang katawan. O kaya naman ay maglingkod sila sa mga pagnanasa ng kanilang isipan sa paghahangad ng pangalan at pagkilala. Sa lahat ng kalagayan, ang lahat ay naglilingkod. Kapag binanggit ng mga Vedas ang Dharma, madalas itong isinasalin sa Ingles bilang relihiyon, sapagkat ang relihiyon ay diwa ng pag-iral ng tao. Kahit ang isang atheist ay may sinusunod na sistema ng paniniwala o mga moral at etikal na alituntunin. Ngunit ang relihiyon o pananampalataya ay maaaring magbago. Maaaring ang isang Kristiyano ay maging atheist o ang isang Muslim ay maging Hindu. Ang relihiyon ay naglalarawan lamang ng pansamantalang dharma na ating sinusunod bilang mga tao. Hindi nito inilalarawan ang walang hanggang dharma, ang tunay na paglilingkod sa kapwa. Mas akmang isalin ang dharma bilang tungkulin o duty. Ang tungkulin ay di maihihiwalay sa buhay ng tao. Subalit magkaiba tayo ng mga tungkulin ayon sa katawan na ating tinataglay. Ipinapaliwanag ng Vedas ang iba't ibang uri ng dharma batay sa ating mga katawan at likas na kakayahan. May dharma para sa kababaihan, kalalakihan, kabataan, matatanda at iba't ibang uri ng tao at antas ng lipunan. Ang dharma na may kaugnayan sa ating katawan at kultura ay pansamantala. At ang dharma ng ating kaluluwa, walang hanggan bilang mga lingkod ni Krishna. Ayon sa Veda, ang likas na orihinal na kalagayan ng kaluluwa ay ang maging walang hanggang lingkod ni Krishna. Ang paglilingkod na ito ay isinasagawa ng kaluluwa sa kanyang pinalayang estado na walang pisikal na katawan.
At ito ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa sarili na maging kasiyahan ni Krishna. Kapag ang nilalang ay wala ng pagnanasang magtamasa ng hiwalay kay Krishna, siya ay naglilingkod ng buong puso at walang kondisyon. Sa paglilingkod na ipapahayag ng kaluluwa ang pag-ibig na ito kay Krishna. Ang pag-ibig kay Krishna ay ang walang hanggang dharma ng kaluluwa, walang paghahangad o panghihinayang at nagpapatuloy magpakailanman. Sinabi ni Krishna, iwanan mo ang lahat ng uri ng relihiyon at lubos na magpasakop sa akin. Ililigtas kita sa lahat ng kasalanan. Huwag kang matakot. Bhagavad Gita 18:66. Haribol.